Sa loob ng ilang dekada, maraming residente ng Waycross, Georgia ang nalulong sa droga. Nangyari ito dahil patuloy na dumarami ang mga drug dealer sa paligid ng bayan. Nakatanggap ng balita si Sheriff Church na kasalukuyang nagpapahinga tungkol sa kanyang anak kaya agad itong sumugod para tingnan kung ano ang nangyari. Pagdating doon ay natagpuan na lamang napatay ang kanyang anak dahil sa overdose. Tiyak na nakonsensya siya dahil sa hinaba-haba ng panahon ay hindi man lang niya nalaman na adik pala ang kanyang anak. Sa ibang lugar, isang lalaking nagngangalang Shelby John ang papunta sa isang supermarket para bumili ng maiinom para sa kanyang sarili at sa kanyang kasintahan na naghihintay sa bahay. Matapos ang ilang minutong pagmomotorsiklo, sa wakas ay nakarating na si John sa bahay at sinalubong siya ng kanyang kasintahang si Ruby. Sila pala ay matindi ang pagkakalulong sa droga. Tulad ng nakagawian, sabay silang nag-drugs noong gabing yun. Kinaumagahan, nagising si Ruby matapos marinig ang ilang bata na papalapit sa bahay. Dalawa pala itong Girl Scout na gustong mag-alok ng cookies sa kanya. Tila nag-aalala ang dalawa sa kanya dahil namumutla siya, ngunit sinabi sa kanila ni Ruby na ayos lang siya at hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Makalipas ang ilang minuto, nakita sina Ruby at John na nakaupo sa terrace ng bahay. Biglang sinabi ni Ruby na gusto niyang mamuhay ng maayos, magpakasal, at magkaroon ng mga anak kay John, at dahil doon, kinailangan nilang pareho na itigil ang paggamit nila ng droga. Sinabi ni John na sinubukan nila ang parehong bagay noong nakaraan ngunit naging mas lulong lang sila sa droga. Ngunit nakiusap si Ruby, sinabi na sa pagkakataong ito ay kailangan na nilang huminto dahil gusto niyang mamuhay ng normal. Sa huli, nagkasundo silang dalawa na layuan ang mga bagay na sumira sa kanilang buhay, kahit alam nilang hindi ito magiging madali. Agad nilang itinapon lahat ng stocks nila. Sa mga sumunod na araw, tila kaya pa nilang pigilan ang withdrawal symptoms, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, nagsimula silang makaramdam ng napakasakit na epekto simula sa pagsusuka, pagkabalisa, pangingisay, panlulumo, at pakiramdam na gustong wakasan ang kanilang buhay. Patuloy silang nakadarama ng pagdurusa araw-araw, ngunit napakalakas ng kanilang determinasyon at nagpumilit silang itigil ang kanilang pagkalulong sa droga. Isang araw, si Ruby, na sa tingin niya ay hindi na makayanan, ay nagbalak na bumili ng mga gamot, ngunit sa kabutihang palad, agad siyang pinigilan ni John at pinaalalahanan siya tungkol sa kanilang layunin na magpakasal at magkaanak. Pakiramdam ni John ay tiyak na malalampasan nila ang lahat ng ito. Long story short, nalampasan nila ang lahat ng paghihirap at sa unang pagkakataon, pumunta si Ruby sa simbahan para humingi ng tawad sa lahat ng kanyang kasalanan, habang sa kabilang banda, pumunta si John sa isang pawn shop para bumili ng wedding ring. Matapos mabili ni John ang singsing at uuwi na sana, aksidente niyang nakita ang isang lalaking nagngangalang Elvis, isang dealer na nagbebenta ng droga kina John at Ruby. Agad niyang inalok kay John ang mga kalakal ng libre, ngunit ayaw itong tanggapin ni John. Tinanong niya kung nakakita si John ng ibang mga dealer, ngunit ipinaliwanag ni John na huminto sila ni Ruby at hiniling kay Elvis na layuan siya at ang kanyang kasintahan. Sa ibang lugar, nakita ang isang lalaking kumokontrol sa mga nagbebenta ng droga sa buong bayan. Siya ay si Coyote at hindi siya nagdalawang isip na patayin ang isa sa kanyang mga tauhan na nahuling nagnanakaw ng droga mula sa kanya. Noong gabing yun, masayang-masaya sina John at Ruby matapos nilang maalis ang kanilang bisyo. Nagplano silang pumunta sa bahay ng pamilya ni Ruby para sabihin sa kanila na ikakasal na sila. Makalipas ang 2 araw, pumunta sila sa bahay ng pamilya ni Ruby. Sa daan, natagpuan ng dalawa si Sheriff Church. Matagal nang kilala ni Sheriff Church si John. Sinabi ni John sa sheriff na malapit na silang ikasal ni Ruby. Pagkarinig nito ay mukha siyang masaya at nangako na tiyak na pupunta siya sa kanilang kasal. In short, nakarating na rin sa wakas sina Ruby at John sa kanilang destinasyon. Ang araw na yun ay kasabay ng kaarawan ng pamangkin ni Ruby. Agad namang tinanggap ang dalawa ng tiyuhin ni Ruby na si Peter. Siya ang nagtaguyod sa pamilya at kilala bilang isang magaling, responsable, at napakarelihiyoso. Pagkatapos ng birthday party na magkasama silang nagtipon para sa tanghalian, ipinaliwanag ni Ruby na malapit na silang ikasal ni John. Nang marinig ito ng kanyang ina, nag-alala ang kanyang ina dahil alam niyang pareho silang adik, ngunit agad na ipinaliwanag ni John na pareho na nilang tinalikuran ang kanilang bisyo. Magiging mabuti at responsableng asawa rin daw siya, kaya inaprubahan ng ina ang kanilang desisyon na magpakasal. Pagkatapos nito, tinanggap ni Peter si John sa pamilya at nag-toast ang pamilya. Sa madaling sabi, sa pag-uwi ni na Ruby at John, pinaalalahanan ni Peter sina John at Ruby na lumapit sa Diyos upang lagi silang protektahan at pagpalain. Ang mga araw bago ang kasal ay ginugol sa kasiyahan hanggang sa isang pagkakataon ay ipinaliwanag ni Ruby na gusto niyang magpabinyag bago sila ikasal. Nang marinig ito, hindi na ito pinansin ni John at agad na pumayag sa kanyang kahilingan.
Kinabukasan, pumunta si John sa kanyang kaibigan para sabihin sa kanya na ikakasal na siya sa loob ng 2 araw. Tuwang-tuwa ang kaibigan niya at nangako siya na pupunta siya sa kasal ni John. Pagkatapos noon ay umuwi na si John, habang si Ruby naman ay namimili ng kanyang damit pang kasal. Pag-uwi ni John, laking gulat niya dahil nandoon si Elvis na naghihintay sa kanya. Sinabi ni Elvis na mayroon siyang bagong paninda para kina John at Ruby. Inis na tiningnan siya ni John. Agad niyang pinagbantaan si Elvis sa pagsasabing bubugbugin niya ito kapag patuloy itong nag-alok sa kanya o kay Ruby ng anumang droga, at agad niyang pinaalis doon si Elvis. Samantala, si Ruby, na uuwi na sana matapos kunin ang damit pang kasal, ay hindi sinasadyang nabangga si Elvis na kalalabas lang ng kanilang bahay. Tinanong ni Ruby kung ano ang pakay ni Elvis sa pagpunta niya kay John. Nagsinungaling si Elvis at sinabing nag-order si John ng mga bagong kalakal para sa kanya. Binalaan din niya ito na huwag maniwala kay John dahil adik pa ito. Nang marinig ito, nahulog si Ruby sa panlilinlang ni Elvis at nakaramdam ng pagkadismaya dahil siya ay pinagsinungalingan ni John, ang kanyang magiging asawa. Bago umalis, binigay ni Elvis kay Ruby ng libre ang mga bagong kalakal dahil siya ang pinakamatalik na customer niya. Si Ruby, na noong mga oras na yun ay nakakaramdam ng pagkadismaya kay John, ay walang pag-aalinlangan na tinanggap ang mga bagay. Maya-maya sa bahay dito ay nakaramdam ng kakaiba si John sa ugali ni Ruby na laging nagtatampo kahit kinabukasan ay araw ng kanyang binyag, at sa susunod na araw ay araw ng kanilang kasal. Sa halip, ipinagpatuloy ni Ruby ang pagtatago sa lahat ng kanyang mga problema habang sinasabing ayos lang siya. Sinabi rin niya na hindi na siya makapaghintay na mabinyagan dahil matagal na niyang gusto ito. Kinabukasan, nang lapitan ni John si Ruby sa terrace, nakita niyang namatay si Ruby dahil sa overdose. Napaiyak siya nang maalala na malapit na silang ikasal. Napagtanto ni John na ang lahat ng ito ay kagagawa ni Elvis na patuloy na nag-aalok sa kanila ng mga gamot. Pagkatapos noon, dinala pa rin ni John si Ruby para magpabinyag, naalalang iyon na ang huling kahilingan niya. Iminungkahi ng pari na magpabinyag din si John, ngunit sumagot si John na ayaw pa niyang magpabinyag dahil marami pa siyang kasalanan na kailangang gawin. Ito ay ang pagpatay kay Elvis at ang mga dealers sa lungsod. Umuwi si John para kunin ang kanyang mga armas bago bumisita sa tirahan ni Elvis. Napag-alaman na si John ay dating Special Forces Marine na nagkamit ng ilang mga parangal. Hindi niya mahanap ang hinahanap niyang armas maliban sa isang nail gun at nang hindi nagdalawang isip ay dinala niya ito sa kanagtungo sa tirahan ni Elvis sa gitna ng lungsod. Hindi nagtagal pagkaalis ni John, nagpakita si Sheriff Church kasama ang kanyang kasamahan. Tila narinig ni Sheriff Church ang tungkol sa pagkamatay ni Ruby at alam niyang tiyak na ipaghihiganti ni John ang pagkamatay nito sa sarili niyang paraan. Sa kasamaang palad, sa oras na yun, hindi nila mahanap si John dahil nakaalis na siya. In short, dumating si John sa bahay ni Elvis at agad na kumatok sa pinto. Nang sinisilap siya ni Elvis mula sa peephole ng pinto, binaril niya ito ng nail gun at nasugatan ang mata ni Elvis. Matapos ma-corner si Elvis, sinabihan niya ang asawa at mga anak ni Elvis na umalis kaagad at pagkatapos nito, tinanong niya kung bakit ibinigay ni Elvis ang mga paninda kay Ruby. Sinabi ni Elvis na may hinahabol siyang target na binigay ng kanyang amo sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng 2 kilo sa bawat customer, at dahil sa tahimik sila nitong mga nakaraang buwan, napilitan siyang akitin si Ruby para maging addict na naman. Tinanong din ni John kung saan niya nakuha ang mga droga. Noong una, ayaw sabihin ni Elvis, ngunit dahil patuloy siyang pinahihirapan ni John, sa huli, inamin ni Elvis na nakuha niya ang mga droga sa isang dealer na nagngangalang Darius. Matapos malaman kung saan nakatira si Darius, walang pag-aalinlangan na pinatay ni John si Elvis, pagkatapos ay kinuha ang ilan sa mga sandata ni Elvis at nagmamadaling umalis sa lugar na iyon. Hindi nagtagal, dumating si Sheriff Church sa bahay ni Elvis matapos tumawag ng pulis ang asawa. Nakahanap si Sheriff Church at ang kanyang subordinate ng ilang kilo ng mga paninda na handa ng ipamahagi. Sa kabilang banda, nagpunta si John sa isang hotel dahil mula sa ibinigay na impormasyon, si Darius ay nananatili doon. Agad siyang pumasok at binugbog ang assistant ni Darius. Si Darius, na nagbibigay ng stock ng mga gamot kay Elvis, ay nagtanong kung ano at bakit nanggugulo si John sa kanyang tirahan. Sumagot si John na tatapusin niya ang lahat ng mga drug dealer sa lungsod, kasama na siya. Nang marinig ito, ipinaliwanag ni Darius na gusto rin niyang umalis sa negosyo, ngunit sa kasamaang palad, posibleng hindi siya payagan ng kanyang amo. Pagkatapos ay tinanong ni John kung sino ang kanyang amo, ngunit bago pa makasagot si Darius, sinabi ng kanyang assistant na hindi nila ito may sisiwalat kay John at walang pag-aalinlangan na binaril ni John ang lalaki sa tuhod. Sa wakas, sinabi sa kanya ni Darius na ang kanyang amo ay si Coyote, na ngayon ay nakatira sa isang liblib na nayon kasama ang kanyang mga alipin.
Sinabi rin niya na dapat siyang tapusin kaagad ni John bago pa dumating si Coyote at maunahan siya nito. Pagkatapos nito, pinatawad ni John si Darius at nagmamadaling umalis sa lugar. Hindi nagtagal pagkaalis ni John, nakatanggap ng balita si Sheriff Church at ang kanyang subordinate tungkol sa insidenteng ginawa ni John kaya agad silang pumunta doon. Pagdating sa lugar, sinubukan ni Sheriff Church na tanungin ang assistant ni Darius sa ambulansya, ngunit dahil ayaw ng lalaki na sumagot, kinailangan niyang gumamit ng karahasan. Pinahirapan niya ang lalaki hanggang sa bumukas ang bibig nito. Sinabi sa kanya ng lalaki na pumunta si John sa punong tanggapan ni Coyote sa isang malayong nayon sa labas ng bayan. Kinaumagahan, dumating si John malapit sa punong tanggapan ni Coyote. Bago isagawa ang pag-atake, nagpasya si John na bantayan muna sila. Nakita niya si Coyote na pinatay ang isa sa kanyang mga tauhan na nagtaksil sa kanya. Nakita rin niya ang isang sasakyan na maghahatid sana ng mga droga para ipadala sa mga dealer, at nagpasya siyang harangin ang sasakyan nang dumaan ito sa gitna ng kagubatan. Pinahinto niya ang sasakyan at walang pag-aalinlangan na pinatay ang mga tauhan ni Coyote. Pagkatapos ay naghagis siya ng ilang granada sa sasakyan at sumabog ang sasakyan. Di nagtagal, tahimik siyang pumasok sa punong tanggapan ni Coyote sa likod at pagkatapos ay sinimulang patayin ang bawat alapores ni Coyote. Na-corner ni John si Coyote, ngunit nang tatapusin na siya, naubusan na ng bala si John at nagkaroon ng hand-to-hand combat sa pagitan ng dalawa. Naramdaman ni Coyote na hindi siya sapat upang talunin si John, kaya tumakbo siya palayo sa kagubatan. Samantala, kinuha ni John ang sandata na nakalatag at sinundan si Coyote. Hindi nagtagal, dumating doon si Sheriff Church at ang kanyang kasamahan. Laking gulat niya nang makita niyang patay ang 12 ng mga tauhan ni Coyote. Samantala, hinahabol pa rin ni John si Coyote sa kagubatan. Matapos ang ilang oras na pagtakas kay John, sinubukan ni Coyote na tawagan ang kanyang big boss. Ngunit biglang inagaw ni John ang cellphone at laking gulat niya dahil ang big boss ay isang kakilala niya. Nang tatapusin na ni John si Coyote, lumitaw si Sheriff Church. Habang nakatutok dito ang kanyang baril, hiniling niya kay John na huwag barilin si Coyote at hayaan siyang hawakan ang sitwasyon. Ngunit nang malingat sina John at ang sheriff, binaril ng isa sa mga tauhan ni Coyote ang subordinate ng sheriff. Sa kabutihang palad, nagawang tapusin ni John ang tauhan ni Coyote, habang binaril ni Sheriff Church si Coyote dahil sinusubukan niyang lumaban. Pagkatapos nito, inilabas nila sa kagubatan ang subordinate ng sheriff. May nakasalubong silang nagkataong dumaan at agad namang humingi ng tulong si John sa taong yun para madala sa ospital ang sugatang sheriff. Sinamahan din ni Sheriff Church ang kanyang partner sa ospital habang mag-isang umalis si John para harapin ang big boss. Sa wakas ay nakilala ni John ang utak sa likod ng lahat ng mga dealers sa lungsod, at si Peter pala ang taong ito. Hindi inakala ni John na si Peter, na sa tingin niya ay isang mabuti at relihiyoso na tao, ay ang drug lord. Sinabi ni Peter na ginawa niya ang lahat ng ito para sa paghahanap buhay para sa kanyang sarili at sa pamilya ni Ruby. Palihim na kumuha ng baril si Peter at binaril si John at sumiklab ang labanan ng dalawa. Na-corner ni John si Peter at saka tinurukan ng droga ang katawan ni Peter para maramdaman ni Peter ang naramdaman ng magiging asawa niyang si Ruby. Nang matapos si Pedro, pumunta si John sa pari dahil gusto niyang magpabinyag sa parehong ilog kung saan bininyagan si Ruby. Naramdaman ni John na nagawa na niya ang dapat niyang gawin. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.